Ashley's point of view. Ma'am, baka po nagugutom na po kayo. Kami na po ni Judy riyan. Alok ni Ate Michelle na nagbubungkal ng lupa sa tabi ko. Ano ka ba naman Ate Michelle? Kakakain lang natin bago tayo nag-umpisa rito. Natatawa kong sabi sa kanya. Baka kasi ma'am pagod ka na at hindi ka lang nagsasabi. Sabat naman ni Ate Judy na naghahalo ng pataba sa lupa. I'm fine with cold water, I said while stretching my back. Nakakangawit dahil nakayuko kami. Manang Trining, nauuhaw daw po si Ma'am Ashley. Saad ni Judy kay Manang na nakaupo lang sa may silong. Medyo matanda na kasi ito at hindi na raw kayang yumuko ng yumuko. Pero sabi niya siya na lang daw ang magdidilig ng mga tanim araw-araw. Naku Ma'am Ashley, bakit hindi niyo sinabi kaagad? Teka lang at kukuha po ko. Agad itong tumayo at bumalik sa loob ng bahay. Hindi rin ito nagtagalay, bumalik na ulit. May dalang isang petsyel ng tubig at 3 baso. Oh, uminom muna kayong 3 at halos 3 oras na kayo riyan. Anong oras na po ba Manang Trining? Tanong ni Ashley habang papunta sa kanya para kumuha ng tubig. Alas 5 mahigit na iha. Hala sige, tapusin nyo na yan at ako'y magluluto lang sa kusina. Padating na si Sir Gabriel maya-maya. Sa sinabing yun ni Manang Trining ay bumilis biglang tibok ng puso ko at pinagpawisan ako ng malagkit. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong sa akin ni Judy na nakatingin pala sa akin at uminom din ng tubig. Oo naman, medyo pagod lang. Nakangiti kong sabi. Hindi na namin natapos ang pagtatanim at may natira pang 10 halaman dahil inabutan na kami ng dilim. Inilagay na lang namin ang mga pataba sa lupa at para bukas ay ilalagay na lang nila Judy ang 10 natirang binhi. Okay na po ba to ma'am? Baling ni Ate Michelle sa akin. Okay na yan, hindi naman maselan yung mga binili kong ornamental plants. Pakilinis na lang yung mga... Ashley, get inside. We'll talk. Sabi ng isang baritonong boses. Nagkatinginan kaagad kami ni Judy at Ate Michelle at napahinto sa ginagawa. Sige, ililigpit. Michelle, kayo na munang bahala riyan. Well, you Ashley, get inside now. And don't talk to me with your back. Tahimik lang kaming 3 hanggang sa marinig namin ang papalayong hakbang ni Gabriel. Sige po ma'am, kami na pong magliligpit ng mga to. Sabi ni Judy sa mahinang boses. Tumango naman ako at hindi na nagpumilit pa. Umalis na ako sa ginagawa ko at sinundan si Gabriel sa loob. Now, what are you doing here? Bungad niya sa akin nang makapunta ako sa sala. Nakabihis pa siya ng pang-office. Nakaupo ito sa sofa habang ang 2 braso ay nasa itaas ng sandalan at nakataas ang kilay niya sa akin. I just came here to do some gardening, I said calmly. Ngumisi naman ito. Alam mo naman siguro na wala kang karapatan dito sa pamamahay ko. Mariing sabi nito. Nanatili lamang akong nakayuko at hindi na nakipagtalo pa habang nakatayo pa rin. Maya-maya pa'y bumuntong hiningang binata at tumayo. Umalis siya kaya akala ko'y tapos na kaming mag-usap. Pero bumalik din siya kaagad, dala ang container ng dala kong baked mac na may kalahati pang laman at inabot sa akin. Go back and bring this. Napatingin naman ako rito na inabot sa akin ang container. Sige, pero iiwan ko na yan kasi sinadya ko talagang dalhin yan dito. Nakakuyom ang kamao ko para pigilan ang pag-iyak ko. I'm allergic to cheese, and I don't appreciate your presence here. Now, go home and bring this. Pagpupumilit nito. Iniabot ko naman ang container para wala ng diskusyon. Sige, uuwi na ako. Pero pwede bang hintayin ko muna yung sundo ko? Nakayuko kong ulit na sabi. Napatingin naman ako sa kanya nang hilain ako nito sa magkabilang braso at pilit itinulak palabas. Ashley, I don't want to see you here again. Now, get out. Pinabuksan ito sa gardang gate at pinalabas ako.
Kahit gustong-gusto kong umiyak ay pinigilan ko pa rin. Go now. Hintayin mo na makasal muna tayo bago ka magpabalik-balik dito. Nagpapahalatang nagmamadali ka. Sabi ni Gabriel habang nasa loob ng sariling bakuran at nakatayo sa tabi ng gate habang nakahalukip-kip ang mga braso. Hindi na ako nakipag-argumento pa at umalis na lang. I can't promise not to go in your house again, Gabriel, because that's what my daddy wants. Uwi ka ko sa aking sarili. Gabriel's point of view. Nang makaalis si Ashley, pumasok na ulit ako sa bahay at nakasalubong ko si Manang Trining. Kumain ka na, iho. Nakapagluto na ako ng hapunan. Ayain mo na si Ma'am Ashley. Sabi niya sa akin nang makita ko. Pinauwi ko na Manang kasi gabi na. Tara na po, kumain na tayo. At sumabay na kayong 4 sa akin. Sabi ko at naglakad na papuntang kusina. Anak, hindi naman sa nangingialam ako ha. Mabait naman si Ashley kahit 2 beses pa lang namin siyang nakakasama. Nakakatuwang kasama ang batang yun at ang hilig-hilig sa pananim. Sana'y pinasabay mo na sa atin sa paghapunan. Pagod na rin yun. Paliwanag nito habang nakasunod sa likuran ko. Hindi ito ang unang beses na pumunta rito si Ashley, Manang? Nakakunot noo kong tanong. Base kasi sa narinig ko'y pangalawa na niya ito. Agad naman itong umiling. Pangalawa na po niya itong araw na to, sir. Nung una po'y pumunta lang po siya rito dahil may gusto raw pong ipasabi ang daddy niya sa'yo. Pero nagkataon namang wala ka po nun. Dumating na rin ang 3 ko pang tauhan at nagsiupo na sila sa mesa. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang magtanong si Judy. Nasaan na yung baked mac na dala ni ma'am? Inosenteng tanong ni Judy na narinig ko. Pinauwi ni sir kay ma'am. Bulong ni Manang Trining kay Judy, kasabay ng pagsiko rito at tahimik na muling kumain. Naalimpungatan ako sa tunog na nanggaling sa cellphone ko. Hudyat na may tumatawag rito. Nang tignan ko ang caller ID, ay pangalan ni Miko na kaibigan kong tumambad sa akin. Hey Miko. Bati ko sa tawag. Tara sa Jade Resto Bar. Sagot daw ni Joros. Sagot nito sa kabilang linya. Ngayon na ba? Pupungas-pungas kong tanong. Oo pare, hanggat palalim pa lang ang gabi. Napatingin naman agad ako sa orasan. 11 pa lang pala ng madaling araw. Nakatulog kasi ako kaagad pagkakain. Sige, gagayak lang ako. Pagkatapos noon ay inoff ko na ang tawag. Tumayo na ako sa kama at gumayak. Nang makontento na ako sa porma ko'y, lumabas na agad ako ng mansyon at kinuha ko na ang sasakyan sa garahe. Pinagbuksan naman ako ng gate ng 2 guard. Sa araw ay 1 lang ang guard ko, samantalang sa gabi ay 2 dahil mas marami ang krimen sa gabi. Hindi pa ako nakakalayo nang makalabas ako sa village. Ay natamaan ng headlight ng sasakyan ko ang isang taxi na nakahinto malapit sa entrance ng village namin. Nakabukas ang pinto ng driver seat nito. Kaya nagtaka ko dahil bukas na bukas ito. Sinilip ko ang loob pero wala namang driver sa loob. Hinunto ko ang sasakyan sa unahan ng taxi at bumaba. Let me go, please. Puno ng takot na sabi ng babae habang hawak ito sa magkabilang kamay ng taxi driver. Agad akong lumapit dito at napansin kong si Ashley ang inihila ng taxi driver. Ashley. Tawag ko sa kanya, tumingin naman siya kaagad sa akin. Hinila ko naman agad siya palayo sa driver na mukhang nakainom. Bakit niyo pinipilit na sumakay siya sa inyo kahit ayaw niya? Bawal po yan, manong driver. Kaya bago ko pa po kayo i-report sa management niyo, ay umalis na po kayo. Tumingin muna ito sandali kay Ashley na nasa likod ko, bago umiling-iling na umalis at sumakay uli sa taxi niya. Binalingan ko naman ang tingin si Ashley na nakayuko. Ashley, 5:00 ka pa umalis ng bahay, pero bakit mag-aalas 12 na ng umagay, nandito ka pa rin sa labas ng village namin? Kunot noong tanong ko sa dalaga at hinila ko siya papasok ng sasakyan ko. Ano, hindi ka ba talaga iimik dyan?
Paano kung hindi pa kita nakita? Baka napano ka na. Sad ko sa kanya nang makapasok ako ng sasakyan at pinausad ko na ito. My mom was rushed in the hospital and our driver is busy because of that. Pumapara naman ako ng taxi pero ayaw nila akong ihatid sa ospital dahil malayo raw kaya inabot na ako ng ganitong oras. Nanginginig pa ring sabi niya habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ano namang ginawa ng taxi driver na yun sa'yo? At bakit kanya pinipilit na sumakay? Tanong ko rito habang nakatingin sa daan. Pinara ko siya para sana magpahatid sa ospital pero nang buksan niya ang bintana ay natakot ako dahil halatang nakainom siya kaya umayaw ako. Nagalit siya kasi raw pinahinto ko pa siya kaya pinipilit niya akong pasakayin at sinabihan niya rin ako ng mga bastos na salita kaya lalo kong natakot. Nilingon ko siya at nakita kong nanginginig ang mga kamay niya at naluluha. Kumain ka na ba? Sa paliwanag kasi niya, mukhang hindi pa siya kumakain. Hindi pa. Sagot niya na may kasama pang pag-iling. Di ba pinauwi ko sa'yo yung dala mo? Nasaan na? Wala naman kasi siyang bitbit na kahit na ano kanina. Nung hinila ko siya pasakay, bukod sa bag niya na nakasabit sa kanya. I gave the baked mac to those street children na dumaan kanina sa pinag-aabangan ko. Hiningi nila kaya ibinigay ko na lang sa kanila. Napatingin naman ako sa dalaga para makita kong nagbibiro siya. Do you want to eat? Sumagot lamang ito ng pag-iling. No, I'm fine. Hindi rin ako makakakain ng maayos dahil nag-aalala ko kay mommy. Gusto ko na siyang makita. Mahinahong sabi niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Tahimik lamang kami sa buong biyahe at walang sino mang nagsasalita. Nagsalita lamang siya ng sabihing sa ospital daw siya magpapahatid. Sa ospital ko siya hinatid gaya ng sinabi niya. Hindi ko pa tuluyang na ipapasok ang sasakyan sa ospital ay binuksan na niya ang pinto nito. Dito na lang ako, Gabriel. Mukhang may pupuntahan ka pa. Salamat sa paghatid. Hindi makatinging sabi niya at bumaba na ng sasakyan. May sasabihin pa sana ako sa kanya pero kumaripas na siya ng takbo papasok sa loob. Ashley's point of view. Tinanaw ko ang mansyon ilang metro mula sa labas ng kotse ko. Simula nang paalisin niya ako ng minsan ay ilang beses na namang nasundan ang pagpunta ko rito. What can I do? I am just a robot who's waiting for orders. Napabuntong hininga naman ako kasabay ng pag-ring ng cellphone ko na nasa passenger seat. Hello, Dad? Bungad kong sagot sa tawag nito. Kakatapos lang ng meeting ko, kasama sina Gabriel at Dennis. Sinabi ko na kay Dennis ang plano ko para sa inyong dalawa at pumayag naman siya. Pauwiin din daw niya ng mas maaga si Gabriel ngayong araw. Pahayag nito sa kabilang linya. Okay, Dad, I'm already here. Thank you for calling. Mahinahon kong sabi kahit na gusto ko na siyang sigawan sa loob-loob ko. Okay, Ashley. Huwag na huwag kang gagawa ng ikakagalit at ikakasira ng pangalan natin. Banta niya pa. Yes, Dad. I know what to do. Sinadya kong tipirin ang sagot ko at saka ko pinutol ang linya ng tawag. Pinaandar ko na ulit ang kotseng ako mismong nagmamaneho, patungo sa gate ng mansyon ni Gabriel. Agad namang lumabas ng gate ang guard at kumatok sa bintana ng kotse ko nang bumusina ako. Binuksan ko naman ito habang nakangiti at medyo nagulat pa si Mang Ariel nang makita ko. Kayo ho pala, Ma'am Ashley. Papasok niyo ho ba? Tanong nito sa kotseng dala ko. Sa pagpunta ko rito ay sanay na ito na papasukin kaagad ako. Pwede ho ba? Baka po kasi pagalitan kayo ni Gabriel kapag ipinasok ko pa to. Ito kasi ang unang beses na dinala ko ang sarili kong kotse. Lagi kasi akong hinahatid ni Mang Javier, kaya siguro nagulat din si Mang Ariel na siyang guard na ako pa lang sakay ng sasakyan. Kulay gray kasi ang gamit ni Mang Javier habang hinahatid ako. Samantalang blue naman itong gamit ko ngayon. Nako, hindi po, Ma'am. Wala naman pong ibinili na ganun si Sir.
Sandali lang po. Bubuksan ko lang po yung gate para sa inyo. Agad itong umalis at binuksan ang gate at walang pagdadalawang isip. Salamat Mang Ariel. Sabi ko rito nang tuluyan nang naipasok ang sasakyan. Nung unay hindi na talaga ako nag-expect na makakapasok pa ako sa mansyon pagkatapos ng una niyang pagtataboy sa akin. Pero ng mga sumunod na mga punta ko rito ay madalang na akong maabutan ni Gabriel dahil nagtatago ko kung sakaling maabutan niya ako pag uwi niya. Buti na lang at kakuntsaba ko ang mga tao rito. Sumaludo naman ito sa akin bilang sagot. Agad ko namang pinuntahan ang garden para sana tignan ng mga tinanim namin ng mga kasambahay. At naabutan ko nga ang 3 kasambahay na nandito. Dinidiligan nila ang mga tanim ko. Kamusta? Lumingon ang mga ito sa akin at mga nakangiti. Okay lang po kami. Kamusta rin po kayo, Ma'am Ashley? Salubong sa akin naman ang Trining. At tinakay ako nito paupo sa isang coffee table na may 4 na upuan malapit sa pinagtataniman namin. I'm fine as always. Nakangiti kong hayag. Always beautiful too, sabi ni Judy, na ikinapulakot ikinatawa ng 3. Shh! Huwag kayong tumawa. Baka akalain ni Ma'am niloloko natin siya. Pangaalas ka pa ni Ate Michelle. Napahalakak naman silang dalawa ni Judy. Hay naku talaga kayong dalawa. Sumunod na lang kayo sa amin sa loob at nang makapagluto na ng merienda. Inaya naman ako ni Manang Trining sa loob ng mansyon habang si Judith at Ate Michelle ay naiwan pa sa garden. Nagbabalot kami ng turo ni Manang Trining nang magbukas ito ng usapan tungkol sa minsang pagtaboy ni Gabriel sa akin. Pagpasensyahan mo na si Sir Gabriel tungkol sa ginawa niya nung minsan, iha. Sa tingin ko'y kaya ganun makitungo si Sir sa'yo ay dahil wala pa talaga siyang planong magpakasal, kaya ayaw niyang mapalapit sa'yo. Saad nito habang nagbabalot pa rin ng turon. Naalala ko nga po nung sinabi sa kanya ni Dad na ikakasal kami, ay nagalit talaga siya, Manang. Napabuntong hininga naman ako nang maalala ko ang tagpo na yon. Kaya nagulat ako nang pumayag din naman po siya na makasal kami. Pero base sa mga pinapakita niya sa akin, Manang, ay parang labag pa rin sa loob niyang pagpayag. Mahinahon kong saad. Marami pa kasing gustong gawin ng batang yan, kaya nagkakaganyan. Isa pa'y, ipapasa na kasi sa kanya ng ama niya ang pagiging CEO at balak niya munang mag-focus dun. Iyon ang sabi niya sa akin. Hayaan mo at hindi ako magsasawang pagsabihan ng bata na yun, Ashley. Tumango na lamang ako bilang sagot at nagpasalamat. Tara na, lutuin na natin to. Tinapos ko muna ang ilan pang saging na hindi ko pa nababalutan. Habang si Manang Trining naman ay hinihintay ng kumulo ang mantika sa kawali. Nasa panghuling salang na kaminang, ako na ang pinagluto ni Manang ng turon. Marunong ka naman pala ihang magluto. Pansin nito ang ginagawa ko. Opo, Manang, bata pa lang po ko ay hilig ko na talagang magluto. Isa po ay ako po ang nagluluto sa restaurant namin minsan. Masaya kong sabi. Mabuti kung ganon. Kapag nakatira ka na rito ay may makakatulong na akong magluto. Magiliw na hayag niya, habang nakatingin pa rin sa ginagawa ko. I'm looking forward into that, Manang. Tumango naman ito at nagpaalam na aabutan ng turon si Mang Ariel, kaya naiwan akong mag-isa sa kusina. Nang hindi ko na malaya na, dumating na pala si Gabriel. What are you doing here again, Ashley? His loud voice echoed inside the mansion. Gabriel, you don't have to shout, you know? Ano bang ibinabalik-balik mo rito sa bahay ko, ha? Ilang beses na kitang naabutan dito, at kung hindi man nababanggit sa akin ng mga maids. Nakita ko naman na napahilot pa siya sa kabilang sentido. Ganun ba ako kakulit para sa kanya? Nang matapos sabihin sa akin ni Gabriel yun, ay ito na rin ang naunang umalis. Pabagsak akong naupo sa sofa na pinakamalapit sa kusina habang pinipigilan ko ang pag-iyak ko. Humahangos naman na pumasok sa loob ng bahay si Judy at Michelle dahil siguro'y sa narinig nilang sagutan. Agad naman akong pinuntahan ng mga ito
Ma'am, okay ka lang po ba? Nag-aalalang tanong ni Judy. Tumango lang ako at nginitian sila para makumbinsing okay lang ako. Nang marinig nila ang yabag ni Gabriel mula sa taas, ay nagpaalam sa akin ang dalawa para magtungo sa kusina. I just came here to tell you na rito na ako titira next week. Kahit anong pagtataboy ang gawin mo, Gabriel, we both have no choice. Just accept that I will be your wife. Kung hindi magiging okay sa'yo, wala akong magagawa. Ang gusto ko lang ay tigilan mo ng pagpapaalis sa akin dito dahil ubos na ang pride ko. Naluluha akong sabi habang nakatingin sa kanya. Wala akong narinig na sagot mula sa kanya, kaya kinuha ko na ang bag ko at umalis na ng mansyon. If this will be my life with you, then so be it. I just want to have my own wings that I don't have in our own house. Wika ng dalaga sa sarili. Ano ang hakbang na gagawin ni Ashley para mapaibig si Gabriel? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.